Nakatanggap ka na ba ng kahit halo? Na sa unang tingin ay tila isang biyaya, ngunit sa huli ay sila ang nabibigatan, ay nagambala o lumayo sa Diyos dahil may katotohanan na hindi pa rin napapansin ng maraming mananampalataya. Hindi lahat ng bagay na napupunta sa kanilang mga kamay ay nagmumula sa Diyos. Hindi lahat ng regalo ay inosente. Hindi lahat ng kamay na nakaunat ay isang biyaya. Ngayon ay may gusto akong sabihin sa iyo na ang kanilang mga desisyon maaaring magbago ng malalim. Hindi lahat ng ibinibigay ay dapat tanggapin. May mga bagay na kailangang suriin muna dahil may mga regalo, mga pagkakataon at mga mana na kung tatanggapin ay magdudulot ng kapayapaan sa huli ang kanilang pagkakakilanlan at sirain ang kanilang relasyon sa Diyos. Malinaw na itinuturo ito sa atin ng Biblia sa unang liham sa mga taga-Tesalonika. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 21. Suriin ang lahat at panatilihin ang mabuti. Ibig sabihin, dapat sumasala ang mga mananampalataya, mabuhay at hindi magtiwala sa lahat. Ngunit, kailangang unawain ang buhay dahil ang iniiwan nila ay ang siya ring kinukuha nila. Ang kaya niyang tiisin sa paligid, sa isip ay mga anyong mas malalim kaysa sa inaakala. Narito ang 6 na bagay na di nila hahayaang pumasok sa buhay nila. I-record muna, wag na wag kukunin ang mga ito. Mga bagay ukol sa idolatriya ay konektado sa okuko. Simulan natin sa ang Biblia. Sa Deuteronomio 7, 25 hanggang 26. Susunugin ninyo ang mga larawan ng kanilang mga Diyos. Huwag ninyong pagnasaan ang pilak at ginto nito. Huwag mong pagnasaan at huwag mong kunin para sa iyong sarili, para hindi ka mahulog sa bitad. Sapagkat kasuklam-suklam ito sa Panginoon mong Diyos. Huwag kang magdadala ng anumang kakilakilabot sa iyong bahay, para hindi ka mahulog sa parehong spell. Ang utos na ito ng Diyos ay hindi lamang isang sinaunang tradisyon. Manual ito para sa espiritual na proteksyon. Hindi kumikilos ang Diyos base sa emosyon. Nagtatakda siya ng mga hangganan sa espiritual na kaharian, ang mga sadyang inilugay, mga gawaing okuhto, ginagamit para sa mahika o pagsamba sa ibang mga Diyos. Walang mga hindi nakakapinsalang pandekorasyon na piraso. Sila ay mga simbolo ng espiritual na katapatan. Kinakatawan nila ang mga alyansa. Siyempre, hindi lahat ng kultural na artifact ay demonyo. Pero kung may magbigay sa kanila ng isang bagay na alam nilang direktang may kaugnayan sa okulto, ay konektado sa panghuhula o mga sistemang spiritual na mga sumasalungat kay Kristo. Kung gayon, wala itong lugar sa kanilang tahanan. Sa mga gawa ng mga apostol, Kabanata 11, ang mga naninirahan sa Epeso ay sinunob nang sila'y bumaling kay Kristo. Publiko ang kanilang mga spellbooks. Hindi nila sinabing itatago ko ang mga yun bilang kayamanang pangkultura. Pinatunayan ng mga souvenirs ang kanilang pang-ekonomi. Binaliwala nila ito dahil sa isang matinding prinsipyo. Hindi sila makakataka sa kadiliwan. Maghintay, timasan, maliwanag para magbago. Hindi dahil sa takot, kundi sa pag-align. Sa kanilang tahanan sila nananalangin, nagpapahina at sumasamba ang pamilya sa Diyos. Walang pagsasama ang liwanag at dilim. Protektahan ang espiritual na kapaligiran ng iyong tahanan at huwag mong papasukin ng mga bagay na hinatulan na ng Diyos. Pangalawa, huwag kailanman tumanggap ng anumang bagay na makakagambala sa kapayapaan ng kanilang isipan. Malinaw na ninanakaw ng puntong ito ang punto. Ngunit isa siya sa pinakamahalaga. Magkakaroon ng mga sandali sa buhay. Magbigay. Sa regalo, isa pagkakataon sa negosyo, isang imbitasyon at sa panlabas na anyo ay tila perpekto ang lahat. Mukhang mapagbigay at lohikal, walang panganib. Ngunit may nararamdaman silang mabigat na pasanin. Walang nakikitang senyales ng babala, walang malinaw na patunay na may mali. Ngunit ang kanilang espiritu, nag-aalala, balisa pa rin. Sabi sa Kawikaan 14:15, naniniwala ang hangal sa lahat ng naririnig, pero ang matalino ay gumagalang. Papunta na siya. Ang isang taong walang kakayahang magtangi ay mabilis na tumatanggap at walang tigil, walang pananalangin. Ngunit ang taong matalino ay humihinto upang pag-isipan ito. Ang kanilang pagkabalisa ay may dahilan. Kadalasan ang Espiritu Santo ang nagpapaalala. Ang sulat ni Pablo sa Colosas Kapitulo 3 versikulo 15 ay nagsasaad, at ang kapayapaan ng Diyos, maghari kayo sa inyong mga puso, ang orihinal na kahulugan ng salita. Mamuno gaya ng pag-arte bilang isang tagahatol. Ang kapayapaan ng tagahatol na nagsasabi sa kanila kung ang isang desisyon ay piyak o kung lumalagpas man sila sa mga hangganan kapag ang kapayapaan ay humiwalay sa kanyang puso. Kung sila ay maikse, bago pa sila mag-assume ng kung ano, saka lang sila huminto.
Makinig sa iyong espiritu. Kadalasan ay pinatatahimik natin ang panloob na tinig na ito para lang hindi magmukhang bastos. Binabaliwala natin ang paniniwala ng banal na espiritu para lang maiwasan ang awkward moment. Iwasang makitungo sa nagre-regalo. Sinasakripisyo ang kakayahang kumilatis imbis na ang presyo. Di kailangan mag-eksena o mag-akusa ng kahit sino. Masasabi lang nila na, "Maraming salamat, pero sa pagkakataong ito hindi ko na kayang tanggapin." Ang Diyos ay nakakakita ng higit pa sa kanilang nakikita. Nakikita niya ang bitag sa likod man. Ikatlo, sundin ang kanyang babala. Huwag mo kukunin ito. Mga mana sa unang tagapagmana ng oso ng kadiliman at ang lapitan ng paksang ito ng may dakilang karunungan. Ang gawain, kumpleto na si Jesus sa krus. Ang kanyang dugo ang bumabasag sa bawat sumpa ng henerasyon. Walang hihigit sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo. Tinatawag din tayo ng Biblia na lumayo sa karumihan. Sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 6, versikulo 17, ibig sabihin, mula ito sa kanila at humiwalay. Wika ng Panginoon, huwag humawak ng marumi. Maraming pamilya ang may tradisyon mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon upang magpasa ng mga labi, alahas, muebles o anting-anting. Marami sa mga bagay na ito ay hindi nakakapinsala at may dalang madadandang alaala. Ngunit kung alam nila na isatiya, bagay ng kanilang mga ninuno sa mga ritual na alyansa, ginamit para sa espiritismo o mga gawaing walang Diyos, hindi sila obligado na panatilihim siya. Hindi nila ito itinatago dahil sa sentimentalidad. Hindi nila siya pinipigilan bilang respeto sa lola. Maaari nilang igalang ang alaala ng kanilang pamilya nang hindi pinapanatili ang kanilang espiritual na kalituhan. Pagiging Diyos, pinamunuan ng lahat sa bagong era. Madalas niyang itanong, bakit sisirain ang nakaraan? Ang mga gamit nila ay nagpapakita ng kanilang kinabibilangan. Ang kanilang pagkakakilanlan ay wala na sa mga dating mali o kawalan ng Diyos. Mga gawi na nakatali sa kanilang makalupang lahi. Mayroon na silang bagong lahi kay Kristo. Ang kanyang tahanan ang dapat na maging kanyang bagong unyon. Kailangan ng tunay na espiritual na kapanahunan sa gitna ng mga kadilimang ito. Na maglagay ng mga mana dito at maingat na itapon ang mga ito upang protektahan ang kinabukasan ng kanilang mamaanak. Ika-4, huwag kuning ito pakinabang sa kawalang katarungan. Dito, tinuturuan tayo ng Biblia tungkol sa integridad. Ang isang regalong iyon, pera o luhong nakuha mula sa katiwalian, pagnanakaw o pagsasamantala. Hindi nila siya tinatanggap. Malinaw ang aklat ng mga kawikaan, Kabanata 15, talata 27. Ang di tapat na kita ay nagpapahamak sa sariling tahanan, ngunit ang namumuhi sa suhol ay mabubuhay. Ang ilegal na yaman ay may kapalit na panganib. Tandaan mo ba ang kwento ni Achan sa Josue? Nakita siya ng balabal at ginto na ipinagbawal ng Diyos, ngunit kinuha niya ang mga ito at itinago sa kanyang tolda. Ipagpalagay ang labag sa batas. Hindi lang buhay niya ang ikinabuwis nito, ngunit sa halip naging sanhiri ng pagkatalo ng kanyang buong bansa. Kahit hindi sila mismo ang gumawa ng pandaraya, kung alam nila, makinabang mula rito, magiging espiritual ba sila patitipag sa buwatal? O kakaroon ng mga taong tutulong sa kanila, mag-alok ng mga mamahaling regalo na gawa sa maruming pera, ay binaya at kailangan nilang gumawa ng desisyon. Pansamantala lang ba ang aking kalamangan o ang aking pangmatagalang integridad? Hindi humahanga ang Diyos sa karamyaan na pinopondohan ang kasalanan. Huwag mang madumihan ang iyong mga kamay at huwag bilang siraan ang kanilang kabuhayan. Higit na mabuting mamuhay ng may kahinhinan, malinis na konsyensya at kapayapaan ng Diyos kesa sa gitna ng kasaganaan. Mga sangkot sa korupsyon at nakatakdang bumagsak sa hinaharap. Panglima, wag na wag mong unin ang mga ipur, regalong pampasigla habang may sakit. Hindi ito kailangan tungkol sa mga bagay na demonyo. Ulit emosyonal, mapanira, may mga bagay na tara. Ang mga ito ay nagsisilbing mga angkla sa nakaraan, kahon ng sulak. Mula sa isang relasyong sumira sa kanyang tiwala sa sarili, alahas na ito na ibinigay sa kanila ng isang taong nagmanipula sa kanila at inabuso ang mga bagay na ito na nakikita nila sa tuwing pipingnan nila ang mga ito. Agad na dumarating sa panahon ng kahiyan at depresyon o bumalik sa pagtanggi. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 3, versikulo 13, nagbibigay sa atin ng isang mahalagang utos upang sumulong. Nakalimutan ko kung ano ang nasa likuran ko at lumakad patungo sa kung ano ang nasa unahan. Upang harapin ang kanilang kinabukasan, kailangan nilang bitawan ang mga bagay na nagbubuklod sa kanila sa nakaraan. Ang pagkakapit sa mga bagay ay parang emosyonal na bilangguan kahit pinalaya na tayo ng Diyos. Sagrado ang halaga, ito. Sulit itong ingatan kung ito ay isang regalo
o isang bagay na pumipigil sa kanila sa sakit. Mga sanhi o trauma ng patuloy na pagkabalisa. Buhayin muli na dapat sana'y matagal na nilang nalampasan. Hindi siya karapat-dapat ng lugan sa bahay niya. Itapon mo na, ibigay mo na, itapon mo na. Nais ng Diyos na sila ay maging malaya. Hindi naman sa dapat silang nasa museo ng kanilang mga pagkatalo at mga sugat. Pagpapagaling sa buhay, madalas na nangangailangan ng physical na paglilinis ng ating kapaligiran upang ang malalim na paglilinis sa ating isipan maaaring maganap. Pang-anim, hindi sila kailanman gagawa ng sisira sa kanilang dangal o isusuko ang kanilang prinsipyo. Sa lahat, ito ang pinaka-importante. May mga reganong pain lamang. Ito ay mga suhol na nagbabalat kayo bilang pagkabukas palad. Mga paborito na may kasamang mga nakatagong kondisyon. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo Kabanatang 16, talata 26. Isang katotohanan ang humaharap sa atin. Ano ang pakinabang ng tao sa buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Kung may magbibigay sa kanila ng regalo, isang promosyon o nag-aalok ng pagkakataong pinansyal, ngunit hinihini na manatili silang tahimik sa harap ng kawalan ng katarungan. Tinatanggihan nila ito. Kapag napilitan silang magsinungaling, pilitin ang katotohanan o para ibaba ang kanilang mga pamantayang moral. Ang galing agad ang mga to. Sa Mateo Kabanata 4, dinala ng kaaway si Jesus sa isang mataas na bundok at nagsalita. Sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kanilang kaluwalhatian. Isa itong kahangahangang ayok. Ngunit may kasama itong kondisyon. At lahat ng ito ay gusto kong ibigay sa iyo kapag ikaw ay lumuhod at sumamba sa akin. Hindi nakipagnegosasyon si Jesus. Tinanggihan niya ang lahat. Exodo Kabanata 23, versikulo 8. Nagbabala na hindi ka dapat tumanggap ng suhol. Ipagpalagay na ang panunuhol ay bumubulag sa paningin at binabaliktad ng kaaway ang usapin ng matuwid. Bihira siyang makaharap ng anumang bagay na halatang kakila-kilaabot. Tuksuhin! Tutuksoin niya ito ng kung anggawa. Humantong sa kanilang malalim na pagnanasa, ngunit hingin ang kanilang integridad bilang kapalit, ang kanyang kaluluwa ay mas mahalaga kaysa sa anumang katayuan sa lipunan. Mas mahalaga ang kanyang panloob na kapayapaan kaysa sa kapangyarihan. Ang kanilang banal na tawag ay higit na mahalaga, hindi pansamantala. Ang kaharian ng Diyos ay walang hatid na lungkot. Gaya ng sabi sa Kawikaang 10:22. Ang mga dantimpala ng langit, hindi nila kailan manghihilingin ipagkakanulo ang kanilang lumikha. Ang pag-alam kung paano tumanggap ay isang sine. Ngunit, ang pag-alam kung paano tumanggi ay isang birtud ng proteksyon. Tanggapin ang lahat ng bagay na iniaalok sa kanila ay hindi tanda ng kapakumbabaan. Kadalasan, ito ay isang tanda o wala ng mga hangganan. Dahil sa mga pasanin sa buhay, sumuway sila sa mga inutos ng Diyos. Di ba sila nagpapasalamat? Ngunit pabaya. Hindi lahat ay dapat tanggapin. Hindi lahat ay mapapapanatili o dapat pahalagahan. May mga bagay na nais ng Diyos na paghiwalayin sila upang iangat sila sa antas ng kaayusan na mayroon siya para sa Kanya. Kung mauunawaan nila ito, lilinis ang kanyang paligid, lalaya ang kanyang isip at ang lakbay nila sa Diyos ay maging mas makapangyarihan. Huwag kalimutan ang aking YouTube, mag-subscribe sa channel para makatuklas ng mas marami pang nilalaman na tulad nito.